Nagtatrabaho siya doon bilang public relations manager sa isang kumpanya na nagbibenta ng mga ambulansya sa Amerika. Hi guys! Hello, Bernardo. Yes, my boss right here, the guys at Good Shepherd Ambulance Company. Hindi lamang po ang pagiging artista ko ang nagagamit ko sa pagiging PR ng Good Shepherd Ambulance Company. Pati na rin yung kaalaman ko sa journalism. Graduate po kasi ako ng UST. Ako ang gumagawa ng mga ads namin, nag-e-edit ng newsletter, nag-design ng postcards. Alam niyo po naman, mangumpisal na ako sa edad kong ito. Mahirap na ho yung lagi nagpapakute. Hindi po ba? Tulad po ng maraming mga Pilipino sa Amerika, dalawa po ang trabaho ko. Sa araw po, ako yung PR ng Good Shepherd Ambulance Company at sa bandang dapit hapon po naman, profesor ako ng Tagalog sa University of California, Riverside. Dito sa University of California, Riverside, isang seryosong Bernardo ang humaharap sa mga estudyante. Mula sa magarbong entablado, karaniwang classroom na ang mundo niya ngayon. Ito mapupurbahan kong ilapat yung ikalaman ko sa ibang mga bagay, ibang klaseng trabaho. Balikan ko yung magamit ulit yung kaalaman ko sa journalism. Hindi raw pinagsisisihan ni Bernardo ang kanyang mga naging desisyon. Tinalikuran man niya ang glamorosong buhay ng isang artista, nahanap naman daw niya ang tunay na kaligayahan sa Amerika. Nakilala ang grupong Viva Hot Babes hindi sa kanilang talento sa pag-arte, kundi sa kanilang pagpapaseksi. Siyempre masarap yung feeling, famous ka, glamorosa, lahat ng mga hindi mo inaakalang personalidad, nakikilala mo, nakakasalimuha mo. Pero nang magkaedad ang ilan sa mga miyembro ng Viva Hot Babes, kinailangan silang palitan ng mga bagong miyembro. At isa si Ella V sa mga umalis sa grupo. Pag wala yung nogdag na yan dito sa bahay. Napakahirap pumasok sa showbiz kasi unang-una, marami kang kalaban, maraming maganda, mas maganda sa'yo, mas sexy sa'yo. Malaman kasi akong babae, so lagi ako nasasabiang mataba. Ang taba-taba mo sa TV. Kaya noong ikasal si Ella V sa kanyang asawa noong 2008, minabuti niyang sumama rito pabalik ng Amerika. Graduate na raw si Ella sa pagpapaseksi. Welcome po mga kapuso, nandito na po tayo sa loob ng aming munting bahay. At syempre nandito naman tayo sa nursery room. Syempre kung saan, ito ang party ni Isabela ng aking anak, ang unika-iha ng bahay. At nagtatrabaho na siya ngayon bilang administrator sa isang care home para sa mga inabandonang bata. Yung typical day is wala, alaga ng bata. Siyempre tatrabaho, asikasuhin yung mga ibang paperworks. Yun lang naman ang mga ginagawa ko dito. Pero love ko mag-alaga ng bata. Siyempre kasi bagong mami pa lang ako ngayon. Pero kahit maunlad na ang pamumuhay ni Ella V sa Amerika, nais pa rin itong muling uminog sa mundo ng showbiz. Iba raw kasi ang feeling ng isang sikat, lalo na sa kanyang sariling bansa. Yung banyo. Siyempre, babalik ako ng Pilipinas. Doon ako pinanganak. Mahal ko ang Pilipinas. At siyempre, ang showbiz naman, kung gusto pa rin ako tanggapin, why not? Ilan lamang sina Julio Diaz, Bernardo at Ella V sa mga dating artista na tinalikuran ang glamorosong mundo ng showbiz at ngayon ay mga OFW na rin. Patunay ito na ang pagtatrabaho at pakikipagsapalaran sa abroad bukas sa lahat, saan man o anuman ang iyong pinanggalingan. Bilang na ang mga misyon ni Florentino dito sa ating bansa dahil aalis na siya papuntang Qatar para dun ipagpatuloy ang kanyang kabayanihan. In demand kasi ngayon ang mga bumbero sa Middle East.